Wait. Hi everyone. Na-realize ko lang na napakaganda pala ng buhay ko dito sa bukid. May mga bagay lang na gusto ko na gustuhin ko man pero hindi ko ito makukuha. Masakit. Yung pakiramdam na parang naiwanan ka na sa lahat, pero akala ko hindi siya masakit, pero masakit pala. Pag ikaw na yung makaranas na ito, which is yung dami mong yung mga pangarap mo sa buhay ay gusto mo lang naman matulungan yung pamilya mo na maging okay, yung makaano lang man sa hirap. Pero naniniwala naman ako sa tamang panahon. Tamang panahon ay magiging okay din ang lahat. Which is, siguro hindi mo para time. May mga bagay na kailangan mo pang ayusin. Sa susunod na panahon, nasa susunod na panahon ay ikaw na naman yung ano ba talaga yung gusto ko sa buhay mo? Pero hindi nakakatulong sa akin yung mga ganyang alam niyo sa ngayon ay hanggang ngayon ay pinapractice ko pa rin kung paano magiging
paano maging grateful sa lahat ng mga bagay na mayroon ako. Kung paano maging okay kahit ganito lang, na kahit ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo ay dito masusukat kung gaano ka katibay. May mga bagay na hindi mo na kailangang sabihin pa, lalong-lalo na kapag ito'y mga masasakit na bagay. Lalong-lalo na kapag palaging masasakit na bagay na lang yung isasabi mo. Para sa akin, okay lang naman siya kapag hindi ito umabot ng mga ilang taon. Diba? Kasi palagi na lang ganito, ganyan ka. Kailangan mo din yun mayroon ka din namang, kailangan mayroon ka din matutunan sa mga karanasan mo. Kasi kapag palagi kang nagrereklamo sa iyong mga nararamdaman, mas lalo lang itong parang doon ka na nakasentro ng iyong buhay na lagi na nasakit. Mas okay talaga isipin yung mga bagay na mas okay. Kasi okay, diba? Mas nakakagaan siya ng loob. And totoo po pala yung talaga na kapag yung iniisip mo ay mga positibong bagay, magiging magaan din yung pakiramdam na. Kasi yung isipan natin ay yung emosyon ay paiba-iba naman siya. Tulad ko, paiba-iba ako. Tapos kapag inaayos mo pala yun, madali ka din makawala sa sitwasyon na mayroon ka. Lalo na kapag nababalot ka na ng kalungkutan sa iyong buhay. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nasa isip mo, yun din yung nararamdaman ng katawan mo. Yung mga negatibong bagay ay hindi siya mawawala sa ating buhay. Pero yung punto dito ay kailangan sa mga negatibong bagay na yun ay kailangan nating tingnan yung positibong bagay na mayroon doon.